Good day everyone, my name is Abel Stefan Billy Guzman and I will be the reporter of the first part of Chapter 11 entitled Managing and Caring for the Self, Setting Goals to Success. Our learning objectives in this chapter is to understand the theoretical underpinnings for how to manage and care for different aspects of the self, acquire and hone new skills and learnings for better managing and one's self and behaviors, apply these new skills to oneself and functioning for a better quality of life. Before proceeding to our main topic in Chapter 11, meron po muna tayong quote sa first page ng book. Sa Chapter 11, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Meaning to say po nito is we should all keep doing good and don't lose hope because at the end of the day, our efforts will be rewarded. So, ang main topic po natin is bakit nga po ba kailangan natin mag-set ng goal? Sabi po dito is we must set goals to provide direction and act as a roadmap to success and give our efforts a purpose. So, if everyday gumigising lang tayo na wala tayong iniisip na goal or like wala tayong ina-attain na goal, parang doon papasok yung boredom na why I should wake up everyday? Bakit ako kailangan gumising sa araw-araw na wala naman akong kailangan gawin? So, yung goal po na yun is nagiging pathway or nag-guide sa life natin to be to have a purpose. Nagiging purpose natin siya to live every day. Nagiging reason to develop ourselves, to satisfy ourselves. Goals help us focus our energy, motivate us to overcome challenges, build confidence through measured progress, and ensure our actions align with our personal values and long-term vision. So, yung goals po na yon o yung goal po natin sa life is hindi lang basta-basta nabubuo sa utak natin at hindi natin siya basta-bastang siniset sa ating buhay. So, yung goal po na yon is hindi lang siya para ma-attain natin. Yung goal po na yun is parang ma-develop po tayo as a person. So, through the process of attaining that goal, nagkakaroon po tayo ng new version of ourselves because sa process po na yon is may na-overcome tayo na challenges. Yung mga fears po natin sa mga bagay-bagay is na-overcome natin dahil may nakaset tayo ng goal. Kailangan nating ma-attain yung success ng goal na yon at yung nagiging reason kung saan mas nag-i-improve ka as a person. Sabi rin po dito is nagbi-build siya ng confidence dahil po yan sa progress. So, through the process, madami kang pinagdadaanan to attain that certain goal. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa mo sa sarili kasi sa process na yon is nagiging better ka. Nagkakaroon ng mas better version yung sarili mo para pag na-attain mo na yung goal na yun is nasa pinaka-equalize or sabihin na nating pinaka-swak the personality mo. Hindi na yung personality mo nung nag-set ka. Kasi, yung personality mo po, pag nag-set ka ng goal at yung personality mo po, pag na-attain mo na yung goal, is magkaiba na. Kasi, through the process, nagbabago ka. Nagkakaroon ka ng step up sa sarili mo mismo. Sa lahat po ng aspect, sa behavioral, sa living mo po, sa pakikitungo mo po sa kapwa, sa communication nyo po sa sarili nyo at sa iba. Kaya po, nagkakaroon ng progress sa confidence po natin. Na-ensure din po yung actions is aligned. So, kung kunyari po, kung for example po, ang goal ko po is maging nursing. Hindi ko po ma-attain yung goal ko as a nursing student or bilang maging nurse kung ang kukuhain kong kurso ay hindi related sa nursing. Without goals, we risk feeling aimless, procrastinating, and failing to achieve our full potential. Ang meaning po nito is, sa everyday natin pamumuhay, pag tinanong ka po ng isang tao kung bakit ka bumabangon, ang lagi pong sagot is, para sa pamilya. Dahil may pangarap. So ayun po yung goal nila. So if ang tao po ay walang goal, wala pong magkakaroon ng development sa sarili or magkakaroon ng progress sa everyday living niya. Kung isa kang tao na walang goal,
gumising ka sa araw-araw, sa isang araw na yon, yung lahat ng ginagawa mo sa isang araw na yun is same lang sa mga gagawin mo sa mga susunod pa na araw dahil wala ka nga pong sinet na goal. Doon po papasok yung nagfe-fail po tayo to achieve our full potential. Kasi tumigil ka na po sa version mo na yon. Yung version mo na yon na wala nang goal na ina-attain, pwede pa pong mag-progress or magkaroon pa ng mas better version ng sarili mo if meron po tayong goal na ina-attain sa ating sarili. So, sabi po nila is goal is an object to aim for and also sets the standard of success. Meaning to say po nito is most of us people, we can already say that we are successful in our lives if na-attain na po natin yung goal na yon. For example, is us students. We are here in a certain courses or program to have a degree in our yung gusto nating job in the future, sa gusto nating field. So, in order na masabi natin na successful na tayo, is dapat nagtatrabaho na tayo sa specific field na yon. Kung ako, nursing student ngayon, dapat masasabi kong successful na ako or masasabi kong na-attain ko na yung goal ko pag nagtatrabaho na ako sa hospital at nakakapag-provide na ako ng assessment sa mga patients. If goals are achieved, then one feels successful and success leads to satisfaction. So, if na-attain po natin yung goal natin, meron po tayong certain feeling na nararamdaman. At ayun po yung tinatawag na satisfaction. Bakit po natin yung nararamdaman? Dahil yung goal natin is hindi naman talaga siya totally basta-basta nakakamit in one snap. Parang sa haba ng process niya, if we reach or attain the goal, doon po natin masabi sa sarili natin na fulfill na natin yung happiness natin sa katawan. May satisfaction na tayo nararamdaman at parang mas naging light yung feeling natin kasi may goal tayo na na-achieve. On the other hand, if goals are not achieved, then it's not successful and this leads to dissatisfaction. So, if ang isang tao is may sinet na isang goal na parang gusto niya talaga, kaya niya sinet. Tas sa process niya, biglang nagkaroon ng problem. Bigla siyang lumihis ng pathway or direction at hindi na yon nagli-lead doon sa goal niya. Magkakaramdam po tayo ng dissatisfaction sa sarili natin. Kasi, para sa sarili natin, syempre, nag-set tayo ng goal to aim it, to attain that goal, to be successful. Kasi hindi tayo magsiset ng goal kung hindi natin siya makakamit. So, if hindi natin siya nakamit, doon papasok yung madaming questions about sa sarili mo. Yung dissatisfaction na mararamdaman mo and yung sadness na mafe-feel mo pag inisip mo na hindi mo na-aim yung goal na sinet mo. Every time a goal is reached, it brings us closer to what we value in life. So, every time po na na-attain natin yung goal natin sa life or yung isang goal na sinet natin para sa sarili natin, doon natin masasabi na we are successful in our life. Magaan sa pakiramdam kasi at some point, may na-reach ka, may na-achieve ka, and yung goal na na-attain mo na yun is reward mo siya sa sarili mo. And doon mas binavalue mo yung self mo kasi binibigyan mo ng like validation yung nararamdaman mo kasi kinaya mo siya to attain that certain goal. Next po is Bandura self-efficacy theory. Sabi po ni Bandura, people will only try to do what they think they can do and won't try what they think they can't do. So most of us people are afraid to risk something or to try new things. Like, nagkakaroon tayo ng comfort zone. May mga tao na takot lumabas sa barrier na binuo nila sa sarili nila kasi lack of kumpiyansa sa sarili. Parang iniisip na nila na ito lang yung kaya kong gawin. So, what's the point of trying new things kung ito lang yung kaya kong gawin at alam ko sa sarili ko na ayun lang yung kaya ko. They think that they can't do it and they won't even try. Hindi nila itatry or hindi nila like iisipin man lang na what if kayanin ko. Kasi nakaset na sa isip nila na
may mga certain things or certain situations lang na kaya nilang i-handle or gawin. So, you trying new things, it's not their parang self-fulfillment. Kasi may mga tao na pag nag-try sila ng new things, parang masabi na sila na na-try na nila. So, wala nang takot, wala nang kaba. While may mga tao naman na they can really try new things na ganun lang kadali. So, ano nga po ba yung self-efficacy? Self-efficacy is the belief in one's own ability to successfully accomplish something. Ito po yung confidence natin sa sarili, yung kumpiyansa na kaya nating tapusin yung isang bagay na gusto nating gawin. Na pag nag-set tayo ng goal, yung self-efficacy natin is yung paniniwala natin sa sarili natin na magagawa natin siya or maa-attain natin yung goal na yun. Kasi alam mo na kakayanin mo at alam mo sa sarili mo na hindi ka papayag na hindi ma-attain or ma-aim yung goal na sinet mo. So, self-confidence is an important aspect in achievement of success. At meron po tayong 4. The mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, and somatic and emotional stress. First one is the mastery experience. A mastery experience happens when we do something and we become successful. In courage, we do it again and again until we have mastered it. So, may isang bagay tayo na gusto nating magawa or gusto nating ma-master. Uulit-ulitin natin siya gawin para in the future, magiging confident ka nang gawin siya na hindi ka na magkakamali. So, mastering yung nagiging way mo to prove to yourself that you can do it. Nagiging encouragement siya sa'yo na kaya mo gawin ang isang bagay if you do it all over again and again and again. Try it again and again and again. Kasi doon nagkakaroon ng successful sa'yo. Pag inulit-ulit mo siya, doon mo na pag-aaralan yung galaw or yung kilos na natatansya mo kung paano mo na siya magagawa ng mas maayos sa susunod mong try. Next is vicarious experience. This is the observation of the success and failures of others through modeling who are similar to oneself. If he can do it, so can I. So, dito po papasok yung mga role model po natin. Yung mga idolization po natin na minimade sa utak natin. So, pag ang isang tao na may nagawa at feeling natin yung tao po na yun is parang we are on the same level. So, if kung kaya mong gawin, parang ikaw nakaset sa utak mo na nagawa nga niya. So, baka kaya ko rin gawin. Doon po papasok yung mga models, ay, yung mga idolize na sinasabi nila. Na may mga tao tayong hinahangaan dahil sa isang bagay na nagawa nila na gusto rin nating gawin in the near future. Kasi nga, sabi po dito, ang vicarious experience ay if he can do it, so can I. Kung kayang gawin ng taong to, na feeling ko, parehas lang kami ng physics sa katawan, ng intelligence, feeling ko, kakayanin ko na rin siya. The third one po is the verbal persuasion. The more people verbally encourage one, then who the more likely to person self-efficacy will increase. When one feels that the others do believe in what he is capable of doing, then that person can actually persuade himself that he can do it. So, dito po papasok yung support system ng isang tao. So, ito po yung sinasabi na isang mahalaga na parte ng isang tao na yung mga taong nakapalibot sa kanya is laging positive, na may tiwala sa kanya, na hindi sapat yung, kung hindi sapat yung tiwala mo sa sarili mo, at least may mga taong nakapalibot sa'yo na may tiwala sa'yo, and yun ang mas nag-encourage pa sa'yo na gawin yung isang bagay or para ma-accomplish yung isang bagay dahil nga naniniwala ka sa sarili mo at mas madaming tao pang naniniwala na kaya mong gawin ang isang bagay na yun. The last one is the somatic and emotional state. When someone is contemplating and doing something, the emotional state of the person will also have an influence in the success or failure of the task. Ang example po nito is yung nervyos.
yung kaba na nararamdaman natin. So, naaapektuhan po yung feelings na nararamdaman natin sa pag-try ng bagong bagay. Example po is sa pagkain. Kung may isang pagkain po tayo na gustong itry, tapos naunahan ka ng tanong na, hala, baka ganito siya, hala, baka paano siya ginawa, ano ba to, ganito, ganyan. Parang doon nagkakaroon ng nagiging 50-50 yung pag-decide mo to try it or not. Isa pa pong example is reporting. If ang isang tao is magre-report, hindi at kinakabahan ka, sabi mo sa sarili mo na ready ka, pero napunta ka sa point na nasa gitna ka na, nasa tapat ka na ng audience mo at bigla kang kinabahan, doon magkakaroon ng emotional state ang isang tao na parang kinakabahan, nininervyos, at hindi mo na masusure yung success ng reporting mo. Kasi kinakabahan ka. Siyempre, pag nagkaroon ng kaba, mauutal ka, magbablako ang utak mo. So, yung niready mong opinions or niready mong evidences about sa reporting mo, parang makakalimutan mo siya dahil pumapasok na lang sa isip mo is madaming tao, kinakabahan ako, baka may masabi sila sa akin. So, nawawala yung focus mo doon sa pinaka-main objective kung bakit ka na doon, which is yung reporting. Kasi napapalitan na siya ng mga questions dahil sa nakapalibot sa yung mga tao at dahil sa nararamdaman mo.